Alamin naman po natin ang pulso ng bayan kung sapat nga ba ang Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte upang patalsikin siya sa pwesto o sa kanyang pwesto. Sapat po ba yung Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Sara upang patalsikin siya sa kanyang pwesto? Sa akin hindi. Hindi siya sapat. Kasi parang sa akin hinapan na lang siya ng butas. Parang marami nang ginagawang issue sa kanya para lang ma-impeach. Kung tutuusin, mas maraming other problems na kailangang kaharapin. Ba't impeachment pa yung ang pinagtutuunan? Siguro for me 80% ako doon. Kailangan lang nilang i-proof na may na-hire. Kumbaga yung lahat ng sinabi ni Sara VP Sara hindi kayabangan lang. Talagang Pero based naman sa statement niya, parang may conviction na may threat talaga. Pero syempre, kailangan pa rin patunayan ng kabilang kampo na may mga taong hinire para ma-justify yung threat. Para sa akin, kasi hindi naman natin, kasi sabi ko nga sa inyo, mahirap magkomento kung wala tayo sa sitwasyon. Maraming haka-haka, maraming tanikala, pero alam naman nila kung ano talaga ang totoo. Konsensya na lang nila ang magdadala. Ay hindi. Hindi naman yun matatawag na bali yun yung magiging rason para ma-impeach siya. Sa opinion ko lang yun. Sa opinion ko ako, hindi naman ako abogado eh. Kasi yung napapanood ko yun, yung sabi nila, kasi may iba-iba po ang argumento nila, di ba? Yung ang makakapagsagot lang po niya na eksakto yung abogado, kasi yung ako sa pagkakaintindi ko po, ang pagbabanta is a grave threat. Pero sabi naman yung iba, hindi na pagbabanta yun kasi wala naman nangyari, di ba? Palagay ko hindi. Kasi kumbaga lahat naman sila nakaupo sa pwesto, hindi sila lahat malinis. Lahat sila nakaupo doon, pare-pareho lang sila. Dapat talaga lahat sila umalis. Yun ang para sa akin. Lahat sila palitan. Simula sa taas hanggang sa baba, ilagay lahat ng bago. Hindi. Kasi wala naman talaga silang ebidensya na magpapatunay talaga na ginawa nila yun, di ba? Ito naman, nandun lahat yung mga yung mga evidence. Palagay ko hindi naman dapat, di ba? So far, oo, yun sa nakikita ko. Ay, wala naman silang ebidensya na na nag-hire talaga si Sara ng papatay. Kasi unang-una, hindi kasi nila pinapakita na kaya nagkaganon si Sara dahil may nagbanta sa buhay niya. Tsaka gusto mo siyang alisin sa pwesto. Yung nagbitaw siya ng statement na wala naman talagang assassination na ginawa. Pero 50-50 din na naniniwala ko na tawag dito, kailangan niyang panindigan. I think, yes. Kasi for me, as Vice President, hindi siya dapat ganun magsalita. Kasi hindi natin pwedeng ihiwalay yung sinasabi nila na nagsasalita siya as a person or as anak ni Digong or something like that. Hindi yun as Vice President. Kasi hindi mo naman pwedeng ihiwalay yun sa personality niya, di ba? Oh, sapat na yun. Kasi dun pa lang sa part na nagbibigay siya ng death threat dun sa Pangulo, parang enough na ebidensya yun para patalsikin siya. Hindi rin eh. Kasi hindi naman totally direct yung pagkakasabi niya eh. May condition yun na kapag pinatay siya, yun namang susunod na mangyayari sa kanila. Which is wala namang nangyayari hanggang ngayon. Para sa akin po, at wala na pong ibang dahilan para maghindi po ako. Ay, depende yan sa kung mapatunayan na may basihan ng kaso, siyempre doon yung patungo. Para sa akin hindi. Kasi hindi naman kasi wala, puro kasalingalingan talaga sila. Hindi na ako naniniwala. Dati naniniwala pero ngayon hindi na. Ay hindi. Kasi lahat naman ng inaano nila, wala silang ebidensya na nangurap si Vice President. Dapat nga itigil na nila yung impeachment kasi magastos lang yan eh. Tayo rin naman ng mga tao sa tax din natin ang gagaling yung pinanggagastos nila dyan. Parang hindi po, parang marami pa.
Hindi lang sa banta ng ano, marami pang ibang bagay. Sa grave threats, kung yung illegal accusations naman dun sa pinakang statement ni VP Sara is may kwan siya sa batas, maybe we can consider that. Pero syempre, hindi talaga ng authentication, parang something like that. Hindi siya sapat.